Hi, good day everyone. My name is Tuhamidi Abdulatif, and today I'm gonna report my topic, which is geometric elements of an open channel. So, a channel section is defined as the cross section taken perpendicular to the main flow direction. So, we have three uh, types of open channel, which is rectangular, trapezoid, and triangular. So, let's explain this. So, meron tayong tatlong open channel flow, which is uh, rectangle, trapezoid, and triangle. So, itong tatlo na ito is kukunin natin yung flow area niya. Yung flow area denoted by capital A. Then, yung weighted perimeter niya denoted by capital P. Then, hydraulic radius denoted by capital R, or is equal to A over P. Then, the last one is hydraulic depth denoted by capital D, or is equal to A over T. So, meron tayong formula. So, ito yung kanyang formula. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nakuha. So, mauna tayo sa rectangle. So, meron tayong open channel flow na rectangular sectional type. So, kukunin natin yung flow area na, yung kung paano nakuha ito, yung flow area niya. So, kung gagawa natin siya ng diagram, ganito siya. Rectangular type siya. Ito. So, ito yung depth, yung base niya. Then, ito naman yung flow depth niya, yung height ng channel. So, ang kukunin natin yung area niya, itong area ng portion na ito. Then, ang pagkuha dito is base times yung height lang. So, yung depth ng flow, yung channel. So, kaya siya naging ito, B times Y. Itong B times Y. Then, kukunin naman natin yung weighted perimeter niya. So, ang weighted perimeter is yung yung length of surface. Yung length nito. Yung surface na ito. So, di ba meron tayong base. So, base tas dalawang depth, yung dalawang Y. So, magiging base plus yung dalawang height na Y. So, ito na yung weighted perimeter niya. Then, yung base is, yung weighted perimeter is yung lahat ng, yung haba ng yung height pati base. Then, dalawang height. Kaya naging base plus yung 2y. Dalawang height niya, dalawang depth niya. So, dito naman tayo sa hydraulic radius niya. So, yung hydraulic radius na ito. So, R is equal to, yung hydraulic radius is equal to A over P. So, di ba ang A natin is yung B times Y, yung B times yung depth. Then, ang P natin, yung weighted perimeter. So, ang weighted perimeter natin is B plus 2Y. So, yan na yung hydraulic radius natin.
Then, yung hydraulic depth naman tayo. A over T. So, ang T is yung top ng channel. Ito yung top ng channel. So, ito yung T. Then, di ba ang A natin is B times Y. So, then, yung top ng channel natin is same din sila nung base. Kaya magiging same din sila nung haba nung base natin. T is equal to B din. Yung base ng channel. So, magiging B. Then, di ba dalawa yung B natin? So, ika-cancel na lang natin. Kaya ang matitira is yung Y na lang. So, kaya siya naging ganito. BY, then yung weighted perimeter na B plus Y 2Y, then yung hydraulic radius na BY over B plus 2Y, then yung hydraulic depth na Y. So, ito yung pagguha ng rectangular sectional type ng open channel flow. So, proceed tayo sa trapezoid. So, we are here in trapezoid sectional type of open channel. So sa trapezoid meron tayong two triangle, then one rectangle. So yung M is yung side slope nung side slope. Then meron tayong naka-slant na dalawang length nung trapezoid. Then ang trapezoid is para makuha yung flow area niya, gagawa tayo ng ganito, yung imaginary line. Then kukunin natin yung muna yung area nung rectangle. So, di ba ang area ng rectangle is yung base times yung depth, yung height niya. Base times height. So, B times Y. Then, ito is MY siya. Yung length niya is consider as MY. So, nakuha na natin yung area nung rectangle. So, i-plus natin yung area nung dalawang triangle. So, ang area ng triangle is ang area ng triangle is 1/2 So, ganito siya. BY plus yung, di ba dalawa yung triangle natin. So, B plus 2 triangle 2, then yung square root nung hindi po pala. Ito pala. BY plus 2, yung 2 na triangle, yung ganito. So, ito. So, area ng 2 triangle, 2 times yung 1/2 yung
M and Y. So, MY, then yung height naman. Yung height. So, MY, then height. Ayan. So, di ba magka-cancel to. Ito. 2n o yung 1/2. So, ito is magiging by plus yung m, then y times y is y squared. So, ito na yung pagguha sa flow area ng trapezoid. By my squared. So, ito na yung flow area ng trapezoid. So, ang weighted perimeter naman is yung length ng surface. Kagaya nung kanina. So, ito yung length ng surface. Ito. So, ito yung P. Yung weighted perimeter. So, ang pagkuha dito is yung base plus yung dalawang depth, yung dalawang height. So, B plus yung 2 height. So, weighted perimeter is base then yung dalawang height. So, B plus yung 2 na height, then square root of yung nasa taas, m squared y squared plus yung height. Ito yung y ganyan. So, ito is magiging ganito siya. Equal siya sa B plus yung 2, then ilabas natin yung y. Y square root of, so yung nasa loob is magiging 1 plus m squared. So, ito na yung weighted perimeter natin. B plus 2y square root of 1 plus m squared. So, ang hydraulic radius is A over P. So, ikakopy lang natin yung A nasa taas, ito. A over P plus my squared over P. So, ang P natin is ito. I-copy lang natin dito. B plus 2y, then square root of 1 plus m squared. So, ito na yung hydraulic radius natin. So, ang yung hydraulic depth natin is, so copy ulit natin yung A doon sa taas, by plus my squared over yung top, yung T. So, B plus yung dalawang my. So, B plus 2my. So, ito na yung formula na ito. Ito yung pagkuha sa flow area ng trapezoid. So, let's proceed to the triangle. So, dito naman tayo sa
triangular sectional area, triangular sectional type ng open channel. So kukunin natin yung kaniyang flow area. So flow area, so gagawa tayo ng 2 triangle. So para makuha yung flow area, gagawa tayo ng 2 triangle. So ito. And ito. So kagaya ng kanina, MY din siya. MY and MY. So ang area ng triangle is dalawang triangle. So magiging 2 yung dalawang triangle, then yung area na 1/2 yung dalawang MY, 1/2 MY, then yung Y naman na height. Yan. So 2 times yung 1/2, so magka-cancel. So ang natira is M, then Y times Y, MY. So ito na yung flow area ng triangle. Then sa weighted perimeter naman tayo, i-add lang natin yung nasa taas, yung MY. So 2 yung dalawang triangle, yung is square root of MY, M squared, Y squared plus yung Y, then magiging is equal to 2, ilabas natin yung Y, then magiging 1 plus M squared. So ito na yung weighted perimeter. Ito yung weighted perimeter. So ito naman yung flow area. So hydraulic radius naman tayo. So di ba ang hydraulic radius is A over P. So copy lang natin yung nasa taas, yung MY squared, yung A, yung P, then yung weighted perimeter naman is 2Y square root of 1 plus M squared. So ito na yung hydraulic radius natin. So sa hydraulic depth naman tayo, di ba A over T. So A is equal to MY, then ang T is yung lahat ng nasa taas. So yung nasa taas is 2MY, dalawang MY. So magiging 2MY. So makancel yung M, makancel din yung Y, saka yung isang Y, kaya magiging Y over 2. So kaya siya naging ganito. Ito na yun siya. So ito na yung formula sa pagkuha ng flow area, weighted perimeter, hydraulic radius, and hydraulic depth. So let's proceed to the example number 1. Example number 1. So water flows uniformly in a rectangular concrete open channel that is 12 meter wide and a depth of
per meter. So, the channel slope is 0.0025. Then, using N, 0.013. Find the velocity and the flow rate. So, hahanapin natin yung velocity and yung flow rate ng uniform rectangular concrete open channel. So, ito yung solution natin. Solution. Yung formula, find velocity. So, B is equal to, sa formula natin, B is equal to 1 over N R raised to 2 over 3, then S is S raised to 1/2. So ito yung formula natin sa finding velocity. So may R tayo. So di ba ang R is equal to A over P. So, kukunin muna natin yung area. So, yung area is yung base na 12 meter times yung depth. Yung depth niya is 4 meters. Then, yung P. So, di ba ang P natin is base plus yung 2 base plus yung dalawang depth. So base plus 2 4. 12 plus 2 4. So tingnan niyo lang yung formula dun sa yung gisolve natin kanina. Sa rectangular siya. So, isa-substitute na natin. B is equal to 1. Then, yung N. Di ba yung N natin is given? 0.013. So, yan yung N natin. Then, times yung R. Yung R natin, yung 12 times 4 over 12 plus 2 times 4. So, is equal to 2.4 meter. So, ang R natin is 2.4 meter. Yung squared 2 over 3. Then yung S natin is yung ang channel slope natin is 0.0025. So yan yung S natin, 0.0025 raised to 1/2. Then it is equal to 6.8945 meter per second. So ito na yung velocity natin. Then kukunin naman natin yung flow rate niya. Find flow rate. Flow rate. So ang formula is Q is equal to area
times yung B, velocity. So, substitute lang natin. Di ba ang area natin is 12 times 4. Yung base times height. 12 times 4. So, di ba ang area natin is 12 times 4. Yung nandun sa taas. 12 times 4. Then times yung velocity. So, di ba ang velocity natin, ang result ng velocity natin is 6.8945. Then, area multiply by velocity. So, it is equal to 380.93 cubic meter per second. So, ito na yung flow rate natin. So, ito na yung example number 1 natin. So, example number 2 na tayo. So, ang gagamitin naman natin is yung boundary shearing stress. So, here is the question. Compute for the boundary shearing stress given in example problem number 1. So, gagawa natin ng boundary shearing stress yung example number 1 natin. So, here is the formula. Shearing stress is equal to yung gamma, yung parang Y, gamma, then RS. So, where gamma is equal to constant siya 9, 8, 10. So, ang gamma is unit weight of liquid. So, itong given na to is ang unit weight of liquid. So, substitute lang 9, 8, 10 times yung, di ba yung R natin kanina is yung 2.4. Then yung S natin, slope natin is yung 0.025. So, i-compute na natin. So, 9,810 times yung 2.4 times 0.0025 then is equal to 58.86 Pascal. So, ito na yung boundary shearing stress nung example number 1. So, let's proceed to the example number 3. So, here is the example number 3. The water flow uniformly in a rectangular concrete open channel that is 10 meters wide at a depth of 3 meters. The channel slope is 0.0025. Using N is equal to 0.013. Find velocity, flow rate, and the boundary shearing stress. So, tatlo yung hahanapin natin. Yung velocity, yung flow rate, and boundary shearing stress. So,
yung velocity formula, B is equal to 1 over n r raised to 2 over 3 s raised to 1 half. So where r is equal to a over p. So ang area natin is yung yung 10 meters na wide, then yung 3 meters na deep. So is equal to 30 cubic meter. Then yung P naman, yung base na 10 plus 3, then times 2 is equal to 16 meter square. So isa-substitute na natin. A is 30 cubic meter over 16 meter square. So magiging 1.875 meter. So yan na yung R natin. So isa-substitute lang 1 over n. Di ba ang n natin is 0.013. Then yung r 1.0.013 times yung r. So ang r natin 1.875 raised to 2 over 3. Then yung s natin is yung 0.025 raised to 1 half. So ika-calculate natin, ang lalabas is 5.848 meter per second. So ito na yung velocity natin. Then sabihin naman tayo finding flow rate. So formula, Q is equal to area times yung velocity, where area is 30 times yung velocity na 848. So it is equal to 175.45 cubic meter per second. So ito na yung flow rate natin. And the last one is yung C, boundary shearing stress. So yung formula, stress is equal to gamma RS, where ang gamma is 9, 8, 10. Given na to siya.
yung liquid weight, unit weight of liquid. So then yung R 1.875, then times yung S, which is 0.0025, then it is equal to 45.98 Pascal. So ito na yung boundary shearing stress natin sa example number 3 natin. So sana naintindihan nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.